Kaugnay ng balitang yan, iginiit ng Palasyo ng Malacanang ang integridad ng PNP Board of Inquiry na nagsagawa ng investigasyon kaugnay sa nangyaring kwento sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, malinaw ang naging utos ni Pangulo Aquino na alamin ang katotohanan sa naturang trahedya upang mabigyan ng hustisya ang mga namatay sa engkwentro. Ang kabuuan ng detalyeng yan, alamin natin mula kay Rocky Ignacio, live. Maraming salamat. Binigyan diin ng Malacanang na binuo ang PNP Board of Inquiry para tukuyin ang katotohanan sa likod ng Mamasapano, Maguindanao. Samantala, wala namang nakikitang dahilan ng palasyo na magsagawa ng loyalty check umano si Pangulo Aquino sa kanyang mga kaalyado sa politika dahil sa usapin. Ng Malacanang na binuo ang PNP Board of Inquiry para mangalap ng impormasyon na magdadala sa katotohanan kaugnay na madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Sa pagkaunawa po natin, ang Board of Inquiry ay itinatag upang malaman ang buong kaganapan sa Mamasapano noong January 24 at 25 at mga ensuing events, no? Kaya't makatuwiran na asahan na ang nilalaman ng ulat nito ay lahat ng mga relevant facts na kanilang nakalap sa kanilang investigasyon. Kaya't ito ay maaring maging batayan ng iba't ibang ahensya na gampanan ang kanilang tungkulin naman doon sa aspeto ng accountability. Nariyan yung National Police Commission at Philippine National Police, nariyan din ang Department of Justice, no, at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. At katulad ng nabanggit natin kanina, hindi lang naman ito ang tanging fact-finding or investigative body dahil marami pang iba. Nagsalita ang palasyo kaugnay ng report sa naunang pahayag ni Pangulo Aquino sa naging operasyon ng SAP para sa pagtugi sa mga terorista ay makaka-impluwensya umano sa investigasyon ng BOI. Git ni Coloma, maliwanag ang atas ng Pangulo na alamin ang katotohanan para sa hangad ng hustisya sa SAP 44. Hindi naman niya sinabi doon na yun na yung buong kaganapan. Dahil nga ang isa sa mga pinupunan nila ay bakit daw hindi binanggit ng Pangulo yung hinggil kay General Purisima. At kung maaalala ninyo, nung tayo ay nagtalakayan noong makalawa, ipinaliwanag ko na yung focus ng kanyang sagot ay yung pagbibigay ng particular na elaboration doon sa tatlong instances of three instances where the President feels the operation should have been aborted by the ground commander, namely Director Peñas. Dagdag pa nakalihim sakaling matapos ng resulta ng investigasyon at maisumite kina DILG Secretary Mar Rojas at PNP Acting Chief Leonardo Espina, ituturing na public document ito. Yung pong report ay isang public document. Ito ay mga ahensya ng pamahalaan na nagkaroon ng tungkulin na magsagawa ng pagsisiyasat at lahat naman siguro po ng mga concerned sectors, particular na ang mass media at ang mga stakeholders dito ay umaasa na isa sa publiko ang ulat ng Board of Inquiry. Naging mainit ang usapin ng SAP 44 sa suporta sa Administrasyong Aquino ng mga kaalyado. Pero gate ni Coloma, walang dahilan para mag-loyalty check ang Pangulo dahil tiwala sila na hindi na masusundan ang personal na desisyon ni Akbayan Representative Walden Bello na kumala sa coalition dahil sa insidente sa Mamasapano. Ayon sa kalihim, nire-respeto ng palasyo ang bawat opinyon sa usapin. Ayon po sa mismo mga kasamahan ni Representative Bello sa Akbayan Bello sa Akbayan Party List. Ito ay personal na desisyon ni kinatawang Walden Bello na ginagalang nila at ginagalang din naman natin. At hindi naman ito nagpapahiwatig ng paghina ng pakikisa ng Akbayan sapagkat patuloy naman silang naglilingkod sa pamahalaan at patuloy pa rin nilang tinuturing ang kanilang pangkat o organisasyon bilang kaalyado ng pamahalaang Aquino.
At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.